Oras. Sa mga gustong mag-swimming pero kapos sa budget, may mga libreng swimming pool na pwedeng puntahan dito sa Kamaynilaan. Malinis na, ligtas pa dahil may mga nakabantay na lifeguard. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Dito sa Army Navy Pool malapit sa Quirino Grandstand, masarap magtampisaw at magbabad sa tubig. Isa lang ito sa mga lugar sa Maynila kung saan pwedeng mag-swimming ng libre. May libreng swimming lessons pa para sa mga chikiting. Para po madagdagan ang mga knowledge nila, lalo nga paglangoy. Yan. Kaysa mapunta sila sa mga masamang bisyo. Tuwang-tuwa naman ang mga bata. Yung diving po. Bakit? Bakit diving? Masarap lang po para mabilis. Kasi swimming. Dahil? Para matuto. Pamilya nga rin na nagtungo dito para labanan ang matinding init ng panahon. Libre naman dito para okay mga bata, masaya. Bukas din sa publiko ang Bagong Buhay Complex sa Paco. Pwedeng sulitin ang bagong renovate na pool. Para ka na rin daw nasa isang resort. May adult at kiddie pool pa. Mas ligtas daw sa mga public swimming pool kaysa naman magtampisaw sa maduming tubig sa Manila Bay na posible pang magdulot ng sakit. Pwede daw nating ma-enjoy ang matinding init ng panahon na nararanasan natin ngayon sa pamamagitan ng paliligo sa mga public swimming pools tulad nito. Nag-enjoy ka na, nakatipid ka pa. Pero lagi daw natin tatandaan na bantayan ng mga alaga nating bata at pairali ng iba yung pag-iingat para iwas disgrasya. Kahit na libre, tinitiyak pa rin daw ng lokal na pamahalaan na kaligtasan ng mga naliligo dito. May nakaantabay na lifeguard. Ayon sa Philippine Life Saving Society, 8 Pinoy ang namamatay kada araw dahil sa pagkalunod at 12,000 bata ang namamatay kada taon. Imagine a pie chart, right? There are all these causes of death. There was this big part of the pie that said 40% others. What is that others? 40%. And what did they find out? Drowning. Kaya ang ilang nanay dinadala ang kanilang anak para maturuang lumangoy. Para matuto sila mag-swim, if ever na halimbawa hindi kami kasama, at least marunong sila mag-swim. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Madaling araw pa lang kanina, matindi na ang traffic sa bahagi ng EDSA sa may Cubao. Tumagilid kasi ang isang truck at kumalat sa kalsada ang karga ng tonel-toneladang graba. Si Maria Bulaklak, ausente na ka-Alerto 24. Pasado alas 4 ng madaling araw, humabarang sa bahagi ng EDSA Cubao northbound ang tumagilid na truck na ito. 3 lanes ang inukupa ng 10-wheeler at ng 15 toneladang grabang karga nito na kumalat sa kalsada. Kaya ang daloy ng trapiko nagkabuhol-buhol. Ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol sa manibela ng tila kumalas ang isa sa mga gulong. Umakyat ang truck sa gutter bago tumagilid. Tumatakbo kami dito, pamukid dito. Nasa ako, gitna, gumaganon lang. Naramdaman ko, parang yung gulong, gumaganon na. Kala ko, flat. Pagdating dyan, umakyat na. Hindi ko na makontrol yung manubela. Kagad namang rumisponde ang MMDA Road Safety Rescue. Pero lumiwanag na, pahirapan pa rin ang pagsasaayos ng trapiko. Pa-rush hour na kasi, hindi pa rin natatanggal ang truck. 2 lanes pa lang ang bukas. Mano-mano na ngang pinala ang graba para hindi na maging sanhi pa ng aksidente. Ang truck na unang humatak, hindi kinaya ang bigat ng 10-wheeler. Ang itinatawag na heavy equipment naipit din sa traffic. Matapos ang mahigit 4 na oras, naitayo na ang truck at naisaayos ang trapiko. Konting pasensya po sa part ng MMDA. Kung natagalan naman po yung inyong pagpasok sa opisina, hindi rin naman po ito kagustuhan namin. Ginagawa namin po lahat ang aming makakaya para ma-clear kagad ang obstruction. Paalala ng MMDA lalo na sa mga fully loaded na sasakyan, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago ibiyahe. Maaaring makasuhan ang may-ari ng truck. Ang driver at pahinante naman agad nilapatan ng paunang lunas matapos magtamo ng sugat dulot ng mga basag na windshield. Maria Bulaklak, ausente na ka-Alerto 24. Sa Tondo, sa Maynila naman, sumalakay na naman ang mga hold-upper na ikangay riding in tandem o yung mga magkakangka sa motorsiklo. Ang biniktima nila, isang bagong tindahan ng mga piyesa ng motorsiklo na kanina lang umaga nagbukas. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24. Tanghaling tapat, oras na puno ng tao ang area ng Dalpan, Zaragoza sa Tondo, Maynila nang hold upin ng 6 na lalaking sakay ng 3 motorsiklo. Ang tindahan ng piyesa na ito ng motorsiklo na kaninang umaga lamang ang grand opening. Huwag kang papalag, bracelet mo, pitaka mo, dapa, yun lang siya. Tapos
malis na sila. Sa investigasyon ng Manila Police District, ang katabing dealer ng soft drinks ang hold upin daw dapat ng grupo. Pero nang mabigong madistrongka ang mga bakal na rehas, lumipat ang mga hold upper sa katabing motorcycle shop. Kakarpintero kami. Opo. Nung hindi nila mabuksan siguro yung sir, ito nakita nila ako nakatayo. Kinuha yung bracelet ko tsaka yung pitaka ko. And then yun, sir, pagka nila nagpaputok na. Mabilis na naitawag sa DILG Hotline 117 ang alarma. Pero maaga pa na responde ng MPD, Special Reaction Unit at SWAT Team. Parang bulang naglaho ang mga suspect na pawang sumuot sa mga eskinita, luna ng mga motorsiklo. Yung isa sir, matangkad na mistiso, medyo bilog yung mukha. Wala po ba mga balot sa mukha ito? Wala sir, lantad talaga lahat. Ayon sa biktima at mga testigo, para raw tiyak na hindi na sila makahabol, pinaputukan pa sila ng grupo. Tumama ang mga bala sa pader at estanting salamin ng tindahan. Bago umarangkada, muloy raw nitong pinaputukan ng tricycle sa labasan. Huling namata ng mga suspect sa direksyon patungo sa Kapulong Road 10. Emil Sumangil, Alerto, 24. Madalas mag-init ang ulo ng maraming nagmamaneho dahil sa problemadong daloy ng trapiko. At lumabas nga sa travel website ng International News Channel na CNN, pangatlo ang Metro Manila sa listahan nito ng world's worst cities for driving. Pero ang ating traffic czar, si MMDA Chairman Francis Tolentino, umaalma. Nakatutok si Steve Dailisan. Inimbita ko sila. Pagka pumunta sila dito, siguro mag-drive kami sa Metro Manila, ituro nila kung saan na hindi maganda at ipaliliwanag ko sa kanila. Yan ang hamon ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa travel website ng CNN Go. Matapos nitong bansagan ng Metro Manila bilang isa sa 10 worst cities for driving. Para kontrahin ang bansag, mismong si Tolentino ang nagmaneho sa EDSA. So nasa EDSA ngayon tayo. Mukhang maluwag naman ah. Ang nakakakos lang dito ng traffic yung nagsuswerve eh. So alin ngayon dito yung worst driving condition? Pwede nga natin bilisan. Sa CNN Go website, pumangatlo ang Metro Manila sa listahan. Nanguna ang Beijing, China, pumangalawa ang New Delhi, India. Nahani raw rito ang Metro Manila dahil sa isang report na nagsasabing ang traffic congestion daw ang numero 1 problema kasunod ng polusyon sa hangin, problema sa basura, baha at seguridad. Sa kabila ng inutang natin na $60 million sa World Bank noong 2001, hindi raw naging matagumpay ang kampanya para sa non-motorized mode of transport. Ayon sa MMDA, hindi raw maaring ipareho ang sitwasyon dito sa mga lungsod sa ibang bansa. Iba raw kasi ang ating klima, temperatura, lalo na ang kultura. Yung sinasuggest nila na walkable, ay ang init ng sa labas oh. Tingnan nyo. Paano maglalakad ang mga tao sa labas? Wala naman silang jeep. Wala kayo nakitang bumubusina na matagal, ano? Wala. Sa ibang bansa meron nun. Ayon kay Tolentino, numero 1 problema raw kaya nagkakatraffic ay ang araw-araw na aksidente sa kalsada na mahirap iwasan. Nariyan din ang kakulangan sa infrastruktura at disiplina ng mga motorista. Kahit ang mga nakausap kong driver, aminado sa sitwasyon. Gawa rin kasi ng sarili natin eh. Kaya nagkaka-traffic, walang disiplina. Totoo naman yun eh. Minsan kasi ginagawa ko rin eh. Halos araw-araw kasi wala kang kikitain kung hindi mo gagawin yun eh. Yung mga kalsada natin, hindi rin ganun kaganda siguro, hindi patag, ganun. Nasa halos 2 milyon daw mga rehistradong sasakyan dito sa Metro Manila. Kasama na yung mga sasakyan na kinakailangan na sanang i-phase out dahil sa kalumaan. Dagdagan mo pa ng daan-daang libong sasakyan na nagmumula naman sa mga probinsya. Ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko. Pero sabi ng MMDA, bahagya raw maiibsan ang problemang yan kapag tuluyan ang nagkaroon ng Unified Provincial Bus Terminal. Marami pa naman dahilan para raw ibigin ng mga dayuhan ng Metro Manila. Lalo't CNN Go rin na nagbansag dito bilang isa sa greatest street food city sa Asia. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Oras. Naaresto na ang 4 sa mga sospek sa pagpatay sa mga bodyguard ng may-ari ng Bangko Pilipino na si Bobby Aguirre. Pero 11 iba pa ang pinaghahanap. Nakatutok si June Veneracion. Sila ang 3 sa 4 na suspect na nasa kustudiya na ngayon ng PNP. Ang pang-4 na isang minor de edad ay itinurnover na sa DSWD. Kabilang daw sila sa mga pumasok sa compound ng may-ari ng Bangko Filipino na si Bobby Aguirre sa Las Piñas City noong Sabado de Gloria. 3 bodyguard na negosyante ang napatay sa insidente pero hindi raw si Aguirre ang target. Ang lumabas dito na talagang pinaka-main motive nila ay magnakaw. And this explains why doon sa taxi na kasama doon sa convoy ng mga magnanakaw ay may
10 sako, empty sacks, at may acetylene torch. Maybe they assume that Mr. Aguirre has lots of money. Ang isa raw sa mga nahuling suspect na si Edgar Alan Peña Fuerte ang kasama sa pagplano sa pagnanakaw. Siya rin ang nag-recruit sa 3 pang suspect. Sinampahan sila ng 3 counts of murder. Bagaman may kuha ng CCTV ang insidente, ang talaga naging susi raw sa investigasyon ay ang naiwang scooter ng mga suspect. Na-trace na pagmamayari ito ng isa sa mga naarestong suspect. Ngayon, nagkaputukan sa loob, mabilisan silang tumakas, naiwan yung motor. Yan ang walang perfect crime, may naiiwan talagang bakas. Kahit pa nasa kamay na ng PNP ang 4 na suspect, malaking trabaho pa rin ang kinakaharap nila. Dahil may 11 suspect pa rin ang hindi natutunton, kahit pa tuloy-tuloy daw ang manhunt operation. Kabilang sa mga pinaghahanap pa rin ang utak daw ng grupo na si Norberto Doctor at isang alias Baguis na isa umanong NBI agent. Ikinagulat naman ng kampo ni Aguirre ang presko ng PNP. Paano raw mahuhuli ang ibang suspect? Ganong ipinaalam na nila sa publiko na hawak na nila ang 4 na kasama sa grupo. Hindi rin kumbisido ang negosyante na robbery lang ang motibo. Sa ngayon, hindi kami pwede mag-relax, as I said, kasi ang paniwala namin ay ang si Mr. Aguirre ay target pa rin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kalbaryo ngayon para sa mga residente ng Kidapawan City at 17 bayan sa North Cotabato ang 8 oras na brownout kada araw. Lumala ang kakulangan sa supply ng kuryente sa mga naturang lugar matapos masira nitong Martes ang Pulanggi 4 Hydroelectric Power Plant sa Bukidnon. Isang araw pa raw magtitiis o isang buwan pa raw magtitiis sa mga residente habang kinukumpuni ang planta. Ayon naman sa Department of Energy, maaga nilang inabisuhan ng mga electric cooperative doon para maisaayos ang rotating brownout. May plano na rin daw ang ahensya sakaling matuloy man o hindi ang pagsasapribado ng Agus at Pulanggi Power Plant. 3 weeks ago, we already announced we will shut down Pulangi to repair it, and we even announced that there will be a deterioration in supply. We have a plan on how to solve the problem if you privatize Agus and Pulangi. We also have a plan what to do if the Congress decides not to privatize Agus and Pulangi.